Sa bawat season ng PBA, laging abangan ang mga galawan ng mga teams pagdating sa trades, draft picks, at pagbuo ng mas solid na lineup. Hindi lang basta-basta nagpapalit ng players ang mga teams, may strategy at plano sa likod niyan. Lalo na ngayong papalapit na ang 2025 PBA Rookie Draft, usap-usapan na agad ang mga possible picks at kung sino-sinong players ang target ng ilang teams. Isa sa mga hot topics ngayon ay ang interest ng Barangay Ginebra sa 6-1-0 big man na si Geo Chiu. Sa taas at potential ni Chiu, tiyak na malaking tulong siya sa kahit anong team na mapupuntahan niya. Alam naman natin na bihira na ang ganitong klaseng player sa local league, kaya hindi na nakakapagtaka kung bakit siya agad target ng isang big team gaya ng Ginebra. Bukod kay Geo Chiu, trending din ang dalawa ng Converge. Kinuha nila ang second pick mula sa Phoenix at mukhang may plano silang kumuha ng top-tier guard sa paparating na draft. Alam nating loaded na ang Converge pagdating sa mga big man, kaya logical na guard ang target nila. Sa dami ng talented rookies ngayon, may chance silang makakuha ng high-caliber player na kayang magdala ng bola at gumawa ng plays. At syempre, matapos nilang makuha si Geo ang buhot mula sa Converge, may mga balita na mukhang interesado rin ang Ginebra sa kanya bilang dagdag na backup big man. Kaya siguradong magiging mainit ang draft at off-season moves ngayon taon. Malapit na ang PBA Rookie Draft, at habang papalapit ang big event na to, mas dumadami ang mga teams na nababalitang may interest sa ilang top prospects. Isa sa mga pangalan na madalas banggitin ngayon ay si Geo Chiu. Standing 6-1-0, isa si Chiu sa mga pinakamalalaki at may potential na big man sa darating na draft. Ayon sa ilang reports, isa ang Barangay Ginebra sa mga teams na interesado sa kanya. Sa estilo ng laro ni Chiu, bagay na bagay siya sa sistema ng Ginebra na kilala sa paggamit ng matitibay na frontcourt players. Malaking bagay ito lalo na't alam natin na unti-unti nang tumatanda ang mga veteranong big man ng team. Si Chiu ay galing sa Ateneo, kung saan napatunayan na niya ang kakayahan niya sa loob ng court. Isa siya sa mga key players sa ilalim, lalo na sa depensa. Marami siyang naipakitang galing pagdating sa shot blocking, rebounding, at paggamit ng katawan para i-contain ang mga kalaban sa paint. Bukod sa taas niya, may decent footwork din siya para sa isang big man, at may potential na maging mas malakas palalo sa pro level. Hindi pa siya ganun ka-develop sa opensa, pero may signs na kayang-kaya niya matutunan ang post moves, mid-range shooting, at pick-and-roll offense kapag nabigyan ng sapat na oras sa court. Sa sistema ni Coach Tim Cone, malaking advantage kung may player kang willing matuto at mag-adjust sa role. At mukhang swak si Geo Chiu sa ganitong klase ng setup. Maari siyang gamitin bilang backup big para dahan-dahang i-develop at ma-expose sa physical na laro ng PBA. Sa ngayon, wala pa namang kumpirmasyon kung talagang kukunin ng Ginebra si Chiu, pero kung magiging available siya sa pick nila, mataas ang posibilidad na pag-isipan nila itong mabuti. Sa dami ng teams na naghahanap ng quality big man, posibleng mauna pa siyang mapili. Pero kung makalusot man siya at mapunta sa Ginebra, tiyak na magiging exciting ang future niya sa liga. Isa sa mga pinakamainday na balita ngayong off-season sa PBA ay ang pagkuha ng Converge Fiberxers sa second overall pick mula sa Phoenix. Dahil dito, mas lumakas ang posisyon ng Converge pagdating sa draft at siguradong malaking bagay ito para sa future ng team. Kung titignan natin ang current roster ng Converge, makikita nating loaded na sila sa mga big man. Kaya kung tutuusin, hindi na nila kailangan pa ng isa pang malaki. Ang mas kulang nila ngayon ay guards, lalo na yung may mataas na basketball IQ, kayang gumawa ng plays, at kayang bumuhat ng team sa clutch moments, dahil second pick ang hawak nila. Siguradong may chance silang makakuha ng high-caliber guard sa draft. Sa lineup ng mga rookie na papasok ngayon, maraming quality players na pwedeng i-fit sa needs ng Converge. Kung makuha nila ang tamang guard, pwedeng mabuo ang solid na 1-2 punch kasama ng mga existing core players nila. Malaking tulong ito lalo na sa fast-paced na style ng laro nila. Matagal nang kilala ang Converge sa mabilis na transition game, pressure defense, at high-energy playstyle. Pero sa mga nakaraang season, kulang sila sa leader sa guard position, yung kayang mag-control ng tempo ng laro at mag-set ng tone sa opensa. Ngayon na may second overall pick na sila, ito na ang chance ng Converge na iangat ang laro nila at lumaban sa mga malalakas na teams tulad ng SNA, Ginebra at Magnolia. Kung makakapili sila ng rookie na kayang makaambag agad, pwedeng maging dark horse team ang Converge sa next season.
At sa ganyang posisyon sa draft, mataas ang chance na makuha nila ang isa sa mga pinaka-inaabangang rookies ngayon. Sa dami ng available na talent, nasa kamay na ng coaching staff ang tamang desisyon. Pero isang bagay ang sigurado, mas magiging competitive ang Converge sa paparating na season, at pwedeng-pwede na silang sumabay sa mga powerhouse teams sa liga. Kakatrade lang kamakailan ni Gio Ambohot mula sa Converge papuntang Pureblens, pero hindi pa man siya nakakapaglaro sa bagong team niya. May mga umiikot ng balita na tila interesado ang Barangay Ginebra na kunin siya. Ayon sa ilang sources, gusto raw ng Ginebra na magkaroon pa ng isa pang reliable backup big man, at nakikita nila si Ambohot bilang isang posibleng fit sa sistema nila. Sa tangkad, length, at defensive presence ni Ambohot, swak siya sa type ng player na hinahanap ng Ginebra, tahimik pero kayang tumrabaho sa loob, lalo na sa depensa. Si Ambohot ay dating standout mula sa Letran, kung saan napatunayan niya na kaya niyang mag-dominate sa ilalim. May solid timing siya sa blocks. Mahusay sa rebounding at marunong bumasa ng opensa ng kalaban. Sa stint niya sa Converge, kahit limitado ang minutes niya, naipakita niya na kapag nabigyan ng sapat na playing time, may impact talaga siya sa loob. Ang style niya ng laro ay hindi flashy, pero very efficient, ideal para sa role player na kayang umalalay sa mga main bigs ng team. At sa Ginebra, kung saan may mga veterano na sa frontcourt, malaking bagay na may batang bigman na pwedeng i-develop habang binibigyan ng minutes off the bench. Kung sakaling matuloy ang balita na makuha siya ng Ginebra, tiyak na lalaki ang depth ng frontcourt nila. At para kay Ambohot, magandang opportunity rin ito para mas ma-expose at mas lalo pang mahasa ang laro niya sa ilalim ng isang championship caliber team. Hindi pa ito kumpirmado, pero kung totoo man ang interest ng Ginebra, ibig sabihin mataas pa rin ang tiwala ng ibang teams sa potential niya. Malalaman na lang natin sa mga susunod na linggo kung may mangyayaring trade o move. Pero isang bagay ang sigurado, si Gio Ambohot ay isa pa ring valuable big man sa liga, at may teams pa rin na handang mag-invest sa kanya. Yan ang mga mainit na balita ngayon sa mundo ng PBA, mula sa posibleng paglipat ni Gio Chiu sa Ginebra, hanggang sa big move ng Converge sa draft, at ang rumors na may interes ang Ginebra kay Gio Ambohot. Kitang-kita natin na habang papalapit ang draft at bagong season, mas dumadami ang mga galawan ng teams. Lahat naghahanda, lahat gustong lumakas, at lahat gusto nang makabalik o makapasok sa championship picture. Kaya talagang exciting ang mga susunod na araw. Kahit wala pang kumpirmadong trades o final draft picks, makikita mo na kung gaano kaimportante ang bawat desisyon na ginagawa ng teams ngayon. Ang tanong, sino-sino nga ba ang mas lalakas sa darating na season? Makukuha ba ng Ginebra sina Chiu o Ambohot? Makakahanap ba ng perfect guard ang Converge? At sino kaya ang magugulat sa lahat pagdating ng draft day? Yan ang mga abangan natin sa mga susunod na linggo. Kaya kung gusto mong updated sa lahat ng PBA balita, huwag kalimutang mag-like, mag-comment ng opinion mo, at syempre, mag-follow para sa iba pang basketball updates. Marami pa tayong abangan at pag-uusapan, kaya tutok lang palagi. Hanggang sa susunod, salamat sa panonood.